Hello guys! So for today's video is gagawa po ako ng aming merienda at magluluto po ako ng napakadali at napakasimpleng spicy tuna carbonara. So ganyan po yung magiging itsura niya mamaya. So to start with, meron po ako ditong pasta around 250 grams po yata ito. Ayan, so pinakuluan ko lang yan according to package instructions or depende sa'yo kung gaano kalambot yung pasta na gusto mo sa mga pasta dishes. So after nga nito guys is gagawin na natin yung napakasimple at napakadaling white sauce nitong ating carbonara. So gumamit lang po ako dito ng butter. Ayan, so around 1/4 yata ito nung maliit na butter. Ayan, so kailangan lang po natin siyang tunawin. And then, pag natunaw na po yung butter is, magisa na tayo ng bawang. Ayan. So, gisa-gisa lang natin hanggang sa mag-aroma na yung bawang. And after a few minutes is pwede natin ilagay yung ating sibuyas. So, same procedure lang din po is gisa-gisa hanggang sa maghalo na yung aroma ng ating sibuyas at bawang. After nyan guys is ilagay na natin yung tuna. So, ito po yung gamit ko. Century tuna na spicy, hot and spicy flavor. Ayan. So, gisa-gisahin lang po natin yan. And of course, huwag kalimutan na lagyan ng konting tubig yung lata para talagang simot lahat ng laman. Ayan. So, gisahin lang natin at pakuluin ng around ilang minutes. And then after nyan is pwede na din po natin ilagay itong ating mushroom. So, gumamit lang po ako ng maliit na lata nitong Jolly Mushroom, yung slices na siya. Ayan, so atin lang yung igisa-gisa ng well combine siya dyan sa ating tuna. And then, medium heat lang po para unti-unti lang siyang maluto. And then, lutuin lang natin yung mushroom according sa kung gaano kaluto yung gusto natin. So, depende na yan. And then, once kumulo na siya, is nilagyan ko na din po ng mga pampalasa which is salt, pepper, at saka konting magic sarap. So, depende po sa inyo kung ano yung mga pampalasa na gusto nyong ilagay. So, tansya-tansya lang po yan. And then, mix-mix na natin. And then, hintayin natin na maluto na yung tuna at saka yung mushroom natin. Ayoko din po kasi yung hindi masyadong luto na mushroom kaya tinagalan ko talaga yung pagpapakulo ng mushroom and then after ilang minutes nga is pwede na natin ilagay yung isang pack ng ating all-purpose cream. Ayan, so nilagyan ko din ng konting tubig yung box para masimot din natin yung laman niya. So ayan, kailangan na lang po natin yan i-mix-mix hanggang sa maghalo po lahat ng mga ingredients na ating nilagay. Ayan, madali na lang ito at matatapos na din agad. So konting mix-mix lang po yan nang talagang mag-combine siya ng mabuti. And then, after ilang minutes is kumulo na siya. So, after na nyan is pwede na po nating ilagay yung ating sunod na ingredients which is yung ating evap. So, gumamit lang po ako dito ng around 3/4 ng kanang evap kasi konti lang naman yung sauce na gagawin ko. And then, sinabay ko na din po ilagay yung grated cheese. Ayan. So, pampadagdag lasa lang po yan. So, after nyan is i-mix-mix po natin and then hintayin natin na matunaw yung cheese at saka kumulo at saka lumapot. So, ayan. I-mix-mix lang natin yan ng ilang minuto and make sure po na talagang mahina lang yung apoy, okay? Para hindi naman siya parang ma-overcook or parang hindi agad-agad kumonte yung ating sauce. Ayan. So, medyo matrabaho lang po dito sa part na to. Pero, don't forget na pag kumulo-kulo na po yung ating sauce, istikman po ninyo at i-adjust po ninyo yung lasa according sa gusto nyo. So, pwede kayong mag-add ng salt or paminta, depende sa inyo. Ayan, and then i-mix-mix lang po natin ulit yan hanggang sa okay na po sa atin yung consistency ng sauce. Kung napanapin nyo po ang sauce na nagawa nyo, is pwede nyo pong lagyan ng slurry hanggang sa lumapot ito. So, ayan. So, after ilang minutes nga, is okay na sa akin yung kanyang lasa, pati na rin yung kanyang lapot. So, ayan. Pwede na yan. So, ang next na gagawin na lang po dito is ilagay natin yung ating pasta na pinakuluan kanina. So, ayan, since hindi malalim or manabaw lang yung aking pan is inunti-unti ko lang po yung paglalagay ng pasta para mas madali po siyang ma-mix. Ayan. At saka sa part po na ito is maliit na lang po yung apoy kasi baka ma-overcook natin yung pasta. Ayan. Yan. So, unti-unti ko lang siyang hinalo dyan sa sauce. At ayoko po talaga yung sauce na parang over sa sauce yung pasta. Kaya, make sure ko lang na parang tamang-tama lang po yung amount ng pasta sa ating sauce. Ayan, halu-haluin lang po natin ng halu-haluin hanggang sa makot lahat ng sauce yung pasta na nilagay natin. And then, pwede din po tayong mag-add dito ng grated cheese para mas lalo siyang sumarap. And then, i-mix-mix lang po natin siya ng maigi. Ayan. So, ay nako guys, sa ganitong part is talagang sobrang bango na talaga nito. At saka, for sure, magugutom ka agad. And then after nyan guys is tapos na. Ayan, pwede na natin siyang ilagay dito sa ating plate and then lagyan natin ng additional cheese. And then pwede din po tayong mag-add ng itong chopped ham or pwede ring bacon. Depende kung ano po yung available sa inyo. At optional lang din po. Kahit wala po yan is for sure masarap na masarap po ang magiging kalabasan ng inyong napakadali at napakasimpleng tuna carbonara. So, kung ayaw nyo po ng spicy, pwede kayong gumamit ng century tuna na hindi spicy kasi may option naman yon. So, yan guys, sobrang sarap nito. Actually, habang binabovoice over ko to, ay parang gusto ko na naman ulit magluto kasi konti lang yung naluto ko at ang bilis maubos nito. Lalo na pag kinain mo to ng mainit pa. So, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na guys, napakasarap na merienda. Mura lang, masarap pa. Okay, so thank you so much for watching guys. I hope you enjoy it and if you have time, please follow my page to see more of this very easy and simple recipes. Bye-bye!